Ang daimyo ng Land of Fire na si EQ Madoka ay naglabas ng statement tungkol sa sitwasyon nila sa Land of Waves. Pinanood nito ni na Iruka at Anko sa balita, medyo di sila bet ang posisyon niya at napaisip sila na swerte pa rin ang Konoha. Dumating si Naruto sa academy at sinabi niyang may deal na sila sa Land of Water kaya pwede na mag-field trip doon. Biglang dumating si Boruto at nagtry mag-wind release pero sobrang fail. Nagpaliwanag siya ng palusot tapos nauwi sa bangayan nila ni Naruto. Sa klase, inanunsyo ni Shino ang field trip. Nag-uusap ang mga estudyante tapos naghanap si Shino ng magiging leader. Voluntary ni Sarada si Boruto na nakabitin pa pati nakagag dahil sa prank niya kanina. Sumang-ayon pa ang ibang estudyante kaya di siya nakatanggi. After class, pinaalala ni Iwabi na kilala ang Kurogakure dati bilang Bloody Mist. Tumulong si Hinata kay Boruto mag-empake para sa trip. Sumama si Shino at Anko sa mga estudyante, sakay ng train at boat. Nag-away ulit sina Boruto at Sarada habang nasa biyahe. Si Iwabi tahimik at bad vibes pa rin. Gabi, tinanong ni Boruto si Mitsuki tungkol sa wind release niya. Pagdating ng umaga, tanaw na nila ang Kurogakure at nagulat sila kasi parang city vibes na, sobrang modern. Sinalubong sila ng guide na si Kagura Karatachi, assistant ng Mizukage. Maraming girls kinilig agad sa kanya. Binati niya si Boruto at inikat sila sa village. Naging close agad si Kagura at Boruto dahil pareho silang fan ni Kage Masa. Pero si Iwabi, tuloy ang doubt mode. Kinausap niya sina Boruto at Denki. Sabi niya di siya convinced sa pagbabago ng Kurogakure. Biglang nabangga ni Boruto ang isang tao. Dahil sa attitude ni Iwabi at Nungai, muntik na silang magkaaway ni Boruto pero dumating si Shizuma at pinigil. Na-impress siya sa mga taga-Konoha kasi di sila natakot kay Hasaku. Pag-alis nila, biglang bumalat ng makapal na fog ang village. Habang nag-e-escort si Kagura sa grupo, sinabihan ni Boruto si Iwabi na huwag lumayo at maghanap na naman ng away. Sabi ni Kagura, may mga villagers na ayaw talaga sa mga tagalabas. Pinakilala niya sila kay Mei, dating Mizukage, at inalala ang mga ginawa nito noong gera at kung paano niya sinimulan ang pagpapalago ng Kurogakure. Pagkatapos, dinala nila ang grupo sa opisina ng Mizukage kung saan nakita nila si Chojuro. Nagbigay ito ng mahaba at seryosong speech tungkol sa teamwork. Naiinip si Boruto, kaya sinite siya ni Sarada ng palihim. Napaamin si Chojuro na oo, boring talaga ang mahabang speech. Pag-alis nila, tinanong ni Chojuro kung pwede bang subukan ulit ni Kagura ang isang bagay kasi gusto niyang i-train si Kagura para sa future. Maayos na tumanggi si Kagura at nagmadaling sumunod sa grupo. Kwento ni Mitsuki sa iba kung anong alam niya kay Kagura at nang hindi kilala ni Boruto ang 7 Ninja Swordsmen of the Mist, pinaliwanag ni Shikedai. Dinala sila ni Kagura sa academy ng Kurogakure kung saan nag-ensayo ang mga estudyante ng Kenjutsu sa ibabaw ng tubig. Inimbitahan ni Chojuro si Boruto na makipag-spar at ginawa niyang partner si Kagura. Nagtagal bago makagalaw si Boruto kasi walang makita na opening. Gumamit siya ng feint gamit ang tubig pero natalo siya ng agawin ni Kagura ang weapon niya. Hindi kinaya ni Iwabi manood kaya umalis. Si Kagura naman parang nahirapan na lumaban pero kinontrol ang sarili niya. Tinatanong siya ni Boruto tungkol dito pero binago lang ni Kagura ang usapan ng nabanggit ng mga estudyante na posibleng siya ang maging Mizukage. Dinala sila ni Kagura sa beach at nagkwento siya kina Boruto at Sarada kung paano pinaganda ni Chojuro ang buhay sa Kurogakure. Sa pagtatapos ng araw, pinakita ni Kagura ang memorial para sa mga namatay noong Bloody Mist era. Ibinunyag ni Iwabi na pinatay ng 4th Mizukage ang lolo niya at kapareho pa ng apelyido ni Kagura. Naiinis si Iwabi dahil humihingi ng sorry si Kagura kahit wala naman siya noong nangyari yun. Dumating ang ilang villagers na ayaw sa outsiders, pinamumunuan ni Hachiya at nagkaroon ng tensyon. Binastos pa nila si Kagura at pati si Boruto dahil Uzumaki siya. Tinangkang saksakin ni Hachiya ang grupo pero pinigilan siya ni Kagura. Gumanti si Iwabi gamit ang Earth Spear pero nakatakas sila. Hindi ininda ni Kagura ang sugat niya sa kamay at tinulungan siya ni Sumire gamutin. Nag-report si Hachiya at tropa niya kay Shizuma. Inutusan sila ulit na umatake sa outsiders at nagpakita si Shizuma ng interes kung paano magre-react si Kagura. Kinagabihan, gumala si Denki para bumili ng vintage electronics pero nakidnap siya. May mensahe na dumating kay Boruto kung saan siya dapat pumunta para hanapin si Denki. Doon nalaman ni Denki sa mga nangdukot na pang-akit lang siya para kay Boruto at kailangan nilang talunin si Boruto para hindi masira ang pangalan nila. Pagkatapos basahin ni na Boruto at tropa yung note tungkol sa kidnapping, bigla itong nag-fade. Sabi ni Kagura, malamang si Tsurushi Hachiya ang may pakana, kaklase niyang Genin na hate ang bagong vibes ng Kurogakure.
Gusto sanang i-report ni Kagura kay Chojuro pero ayaw ni Boruto na ma-cancel ang field trip kaya na-convince nila si Kagura na sila na lang mismo ang mag-aasikaso. Nagkita ang dalawang grupo at nagkabarilan ng jutsu. Naglagay si Tsurushi ng barrier para walang makialam. Pero mabilis lang na tinalo ni Boruto ang grupo nila Tsurushi. Binanatan pa ni Tsurushi si Kagura na bunutin daw ang espada niya at binunyag pa na nakapatay na ito nung nasa academy pa tapos in-expose na apo siya ng 4th Mizukage. Tinrap ni Tsurushi si Kagura gamit wire kaya na-distract si Boruto tapos hinawakan pa siya sa leeg ng isa pang tropa ni Tsurushi. Nakawala siya gamit ang palpak na attempt ng wind release ni Mitsuki. Si Kagura naman, kahit kahoy lang ang espada, na-handle si Tsurushi na may dalang metal sword. Si Iwabi ang nag-finisher move kay Tsurushi at nawala ang mist barrier. Tumakas ang grupo ni Hachiya at napalaya ni Boruto si Denki. Pagbalik sa hotel, inamin ni Kagura na apo siya ni Yagura. Simula nung aksidenteng nakapatay siya ng classmates nung academy days, hirap siyang kontrolin ang sarili pag may espada siya. Samantala, sina Shino, Anko, at May nagdi-discuss ng treaty sa pagitan ng Land of Fire, Water, Waves, at Sea. Napainom ng sobra si May pero ginamitan niya ng chakra control para bumaba agad ang tama. Balik usapan, ipinaliwanag ni May na gusto ng Kurogekure na pumirma ang Land of Water sa treaty. Pero ayaw ng mismong land kasi gusto nilang makinabang sa gulo at natatakot din sila na baka ma-threaten sila pag lumaki pa ang influence ng ibang bansa. Kapag may gyera, damay din ang Land of Fire. Balik sa hotel, inaya ni Boruto si Kagura maglaro ng baraha. Na-enjoy ni Kagura at na-realize niya na inimbita siya para makalimutan ng bigat ng usapan tungkol sa kanya at sa lolo niya. Nag-open up pa si Kagura na hirap siyang patawarin ang sarili sa pagpatay ng friends niya sa academy at daladala pa niya ang kasalanan ni Yagura. Pinilit siyang i-cheer up ng tropa at medyo gamaan ang loob niya lalo na nang manalo siya sa laro. Dumating si Sarada at sinabihan si Boruto na kailangan na ng roll call. Binigay pa ni Boruto kay Kagura yung baraha bilang regalo. Kinabukasan, hiningi ni Kagura kay Chojuro na mag-test siya para maging owner ng Hiramikare. Samantala, nireport naman ni Tsurushi ang nangyari kay Shizuma. Kahit sinabi ni Shizuma na okay lang, mukhang pinatay niya si Tsurushi. Iniisip ni Kagura kung paano siya nagbago mula nang makilala niya si Boruto at humingi siya kay Chojuro ng test para makuha ang Hiramikare. Masaya si Chojuro at pumayag na kunin ni Kagura ang espada mula sa storage. Habang malayo, nakamasid si Suigetsu sa building ng storage. Nagpractice si Kagura gamit ang Hiramikare tapos tinawagan si Boruto para mag-thank you kasi tinulungan siya magdesisyon. Biglang natrap silang dalawa sa water prison ni Shizuma. Plano ni Shizuma tapusin ang panahon ng reconciliation ng Kurogekure at simulan ng gyera sa pamamagitan ng pagpatay sa anak ng Hokage. Sabi niya, sina Chojuro at May ay nagtatanggal lang ng mga taong ayaw sa policies nila at tinangkang akitin si Kagura sa side niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga pinagdaanan nito. Naalala ni Kagura nung pinigilan siya ni Shizuma na pumatay sa academy, kung paano siya binyuli at kung paanong sinabi noon ni Shizuma na wala namang mali kung maging shinobi siya mula sa Bloody Mist. Patuloy na tumatanggi si Kagura pero sinabi ni Shizuma na si Chojuro ay secretly ruthless, pumapatay ng mga dissenters at binubura ang pangalan nila sa memorials. Pinakita pa niya ang peklat na gawa ni Kagura noon at sinabing belong siya sa kanya. Nakipag-fight si Boruto kay Shizuma. Una, dineflect lang ni Shizuma ang shuriken gamit espada pero napilitan siyang umiwas ng pinower up ni Boruto gamit kuryente. Si Bontan ng Samalo gamit sword niya na may lightning release. Pinakilala ni Shizuma ang iba pa niyang kakampi, parang respect daw bago niya patayin si Boruto. Gumamit ng wind release si Boruto para bumilis at nakaslip sa depensa, tumira ng kanay na may kidlat pero naku-counter siya ng water release ni Shizuma. Tinulungan ni Kagura si Boruto tumayo at nagulat siya nang alukin siyang maging ikapitong miyembro ng Bloody Mist Swordsmen. Sabi ni Ichirota, kung mapapatay si Boruto, tapos na usapan sa peace treaty at magiging gyera na agad. Hinugot ni Kagura ang Hiramikare at tinanong si Shizuma na nag-confirm na gusto niyang gumawa ng Just Future at pinaalis si Boruto. Sabi ni Hasako na naive si Kagura pero ayon kay Shizuma, hindi sila papalag kasi sila ang mapuputol kapag seryoso lumaban si Kagura. Sinabi pa ni Shizuma kay Boruto na sabihan ng tatay niya na nagsimula na ang gyera tapos umalis sila kasama si Kagura na sumama na lang. Nag-collapse si Boruto at nagising na inaasikaso ni Sarada ang sugat niya. Sabi ni Sarada, nahanap siya dahil si Tsurushi na tumakas kay Shizuma matapos mabugbog ang nagbigay ng location. Siya rin ang nag-first aid kay Boruto. Habang sinusundan si Shizuma, nanonood lang si Suigetsu malapit sa storage ng mga espada at umalis bago siya mahuli ni Mitsuki.
Sinabi ni Tsurushi kina Boruto at Sarada na ginagamit lang ni Shizuma ang guilt ni Kagura na nasaktan siya noon para manipulahin siya. Determinado si Boruto na hindi hayaang lumala ang sitwasyon. Binuksan naman ni Kagura ang vault ng mga espada para kay Shizuma at sa tropa niya. Kinuha ng mga tauhan ni Shizuma ang natitirang mga espada mula sa vault at biglang nag-activate ang mga security puppet. Ginupit nila lahat gamit ang mga espada. Tinanong ni Kagura si Shizuma kung sure ba siya na kaya nilang mag-revolution dahil lang sa mga espada. Sagot ni Shizuma, may mga backer siya na konektado sa daimyo ng Land of Water na hindi trip ang pamamalakad ni Chojuro. After ng revolution, plano niyang gawing Mizukage si Kagura para daw bumalik ang dugo ni Agura sa pag-rule sa Kuregakure at ma-accept si Kagura. Si Chojuro at Mei, chinek nila yung mensahe na iniwan sa vault. Napagtanto ni Chojuro na na-convince ni Shizuma si Kagura na ibigay ang susi sa vault. Nag-decide si Chojuro na itago sa publiko ang issue at pag umatake sila sa villagers, execution agad. Dumating sina Boruto at Sarada kina Chojuro at Mei at sinabi ni Boruto na sumama si Kagura sa plano para hindi siya mapatay. Sagot ni Chojuro, bilang shinobi, alam ni Kagura ang consequences ng paglabag sa rules. Nagsuggest si Boruto na gawing parang away bata lang ang nangyari. Nang kumontra si Mei, nagbanta si Boruto na gagamitin niya yung sugat na nakuha niya kay Shizuma para gumawa ng diplomatic issue. Pumayag si Chojuro na sila ang humarap basta samahan siya at dapat matapos agad sa oras na limit. Sina Shizuma at Bontan, hype na hype sa upcoming gera. Si Kagura naman, kinakabahan na baka labanan niya si Boruto. Si Iwabi, naglakad-lakad after nila makita ni Denki na wala si Boruto sa roll call. Sina Boruto at Sarada, sinabi kay Denki na gumawa ng palusot pag wala sila. Sina Shikadai at Inojin, hindi naniwala at nag-decide na huwag baliwalain. Naspot ni Iwabi si Tsurushi at pinilit magbigay ng info. Meanwhile, alam ni Mitsuki na sinusundan siya ni Suigetsu. Sabi ni Suigetsu, wag na siyang makisali para hindi mabuko ng Kuregakure ang koneksyon nila. Naiinis si Suigetsu na kailangan niyang magtago kahit matagal na siyang wala sa home base at binarapan niya yung bagong grupo na nagpapanggap na swordsman kahit wala namang war experience. Si Mitsuki naman, bahala na daw siya. Nakita ni Shikadai at Inojin ang pag-uusap pero naspot sila ni Suigetsu. Nagkaroon ng idea si Mitsuki kung paano kalabanin si Shizuma at binigyan siya ni Suigetsu ng scroll. Sina Shizuma at tropa, sinubukang sirain ang memorial pero dumating sina Boruto, Sarada at Chojuro. Gusto nang patayin ni Shizuma si Chojuro at naglabas siya ng barrier na mas malakas kaysa kay Tsurushi. Hinarang ni Hibichigo ang galaw ni Chojuro gamit ang wire. Si Ichirota, binasag ang lupa sa ilalim ni Sarada gamit ang Shibuki at si Bonta naman umatake kay Sarada. Naglabas ng sama ng loob sina Hasako at Hibichigo kay Chojuro at inamin naman ni Chojuro ang ilan sa mga reklamo nila. Nabanggit din nila si Kagura. Sila ni Kyoho, sabay umatake. Concerned si Ichirota na baka masyado silang magtagal at dumating ang reinforcements. Hindi makita ni Boruto sa kapal ng mist kaya hindi niya napansin na papalapit na pala si Kagura. Nakikita ni Boruto si Kagura na papalapit, dala ang Hiramikare. Si Bontan umatake kay Sarada gamit kidlat mula sa kiba. Hinarang ni Sarada at pina-activate ang Sharingan niya. Si Bontan patuloy na naghahagis ng lightning balls pero iwas lang ng iwas si Sarada. Sabi ni Bontan masaya siya na laban ng Sharingan tapos niloko niya si Sarada papunta sa trap. Si Kyoho pumalpak sa atake, si Chojuro naman ginulo si Hasako para umatake tapos ginamit niya yon para putulin ang ilang wires na humahawak sa kanya. Kaya nakuha niya uli ang espada niya at pinutol lahat. Si Ichirota nanunood lang sa malayo, nagko-comment pa. Si Sarada hinarang uli ang atake ni Bontan kaya umatras si Bontan para iwas Genjutsu. Remote control naman niya ang kiba para umatake kay Sarada. Habang umiiwas si Sarada, napansin niya may tubig sa paligid. Gumawa si Bontan ng lightning fish para malimitahan galaw ni Sarada sa maliliit na bato lang, sabay banat pa rin ang atake para hindi mabasa hand seals niya. Si Boruto sinusubukang kausapin si Kagura para huwag lumaban. Si Chojuro nakikipaglaban kina Hasako, Kyoho, at Hibichigo. Nakuryente si Sarada ng isda ni Bontan pero shadow clone pala yon. Sabi ni Bontan patay tatay niya dahil kay Naruto nang hindi man lang alam na may anak siya. Sumugod si Sarada at nung nakikita niya si Bontan, kino-counter niya gamit kopya ng lightning release. Si Bontan ginamit ang kiba para balutin ang sarili niya ng kuryente tapos inihagis si Sarada sa tubig papunta mismo sa lightning fish. Si Shizuma lalapit na sana para patayin si Boruto. Pero si Kagura ang humarang para siya ang gumawa. Nag-clash si Bontan at Sarada, sabay flashback si Bontan sa malungkot na kabataan niya.
Si Chojuro naman tinalo sina Hibichigo at Hasako, kaya sumuko na si Kyoho. Si Ichiro handa na sanang umatake kay Chojuro mula malayo, pero biglang dumating si Iwabi at tinamaan siya. Si Ichiro pina-explode si Shibuki para sabay sana silang matalo. Napansin ni Sarada na yung isda ni Bontan gumagawa ng bubbles habang lumalangoy. Biglang decapitated daw si Sarada, pero genjutsu lang pala kasi nakalapit na siya para makopya ang jutsu. Sinabi rin ni Sarada na habang naglalaban sila, yung isda ay nag-e-electrolyze ng tubig at nagpo-produce ng hydrogen gas. Ginamit niya explosive tag para pasabugin yon at tinalo si Bontan. Pero nahimatay siya sa pagod. Si Kagura tuloy pa rin sa pag-atake kay Boruto, sinasabi na magkaiba ang kinalakihan nila. Kagura sinabihan si Boruto na never niyang maiintindihan ang pinagdaanan niya, tapos umatake agad. Akala mo hati na si Boruto pero shadow clone lang pala. Tuloy-tuloy si Kagura sa atake habang si Shizuma pa cheer up mode, sinasabing gamitin pa niya power ng Hiramikare. Naalala ni Boruto yung sinabi dati ni Kagura na siya lang dapat mag-decide kung paano siya mabubuhay, pero sagot ni Kagura na nandun siya kasi si Shizuma ang kumilala sa kanya. Hindi convinced si Boruto dahil halata sa mukha ni Kagura. Nagpabait si Boruto gamit 3 clones at jacket distraction, tapos nakalanding ng hit. Tuloy-tuloy si Boruto sa pag-dodge at block ng mga tira. Pinasok ni Shizuma yung laban at sinubukang ulit ay brainwash si Kagura, pero argue si Boruto na hindi ibibigay ni Chojuro ang Hiramikare kung ganun nga si Kagura kagaya ng sinasabi ni Shizuma. Biglang sabi ni Shizuma na si Chojuro pala ay assassin daw secretly sa mga kalaban niya at gagawa daw siya ng just future na walang tinatago. Dumating si Mitsuki dala yung scroll na binigay ni Suigetsu, may chismis reveal na yung mga kasama ni Shizuma sa mataas na posisyon umamin na nagpapapatay sila ng mga kalaban habang may deal sa Land of Waves. Deadma si Shizuma, gusto lang daw niya maibalik ang Bloody Mist. Hindi niya in-expect na susunod pa rin si Kagura sa plano niya. Tinanong ni Mitsuki motives niya, sagot ni Shizuma gusto lang niya ng gyera kasi nakakatawa raw. Ginamit niya sariling dugo at Samahada, ginawa niyang pula yung mist sa paligid. Sabay umatake si Mitsuki at Boruto kay Shizuma, napa-atras siya ng konti, pero inabsorb ng Samahada yung wind release ni Mitsuki kaya lumabas ang mga scales nito mula sa bandages. Nalaman din nila na yung red mist pala, hinihigop ang chakra nila sa sugat. Sumugod si Boruto gamit clones, si Mitsuki naka-approach at muntik nang mag-cut ng throat, pero water clone lang pala. Sa fake na yon, natrap ni Shizuma si Mitsuki gamit water spikes, pero naka-escape siya sa fatal hit gamit wind release. Buhay pa pero drained na si Mitsuki, kaya turn naman ni Boruto ang focus ni Shizuma. Nainis si Shizuma na sayang daw kasi ayaw patayin ni Kagura si Boruto. Gumamit si Mitsuki ng shadow clone para i-distract si Samahada, tapos si Boruto kasama ang clones, nag-boost gamit wind release, naka-strong hit at na-disarm si Shizuma. Bumunot si Shizuma ng water sword at umatake kay Boruto pero hinarang ni Kagura. Pakiusap na mag-stop na. Kumonek ulit si Shizuma kay Samahada at nag-transform na parang shark monster. Dumating si Chojuro matapos niyang i-evacuate yung iba at explain mode na si Samahada mismo ang kumain kay Shizuma dahil sa pagiging noob nito. Gusto sanang tapusin ni Chojuro gamit Hiramikare pero nag-request si Kagura na siya na. Nilabanan niya si Shizuma pero nanghine siya dahil na-drain ang chakra niya. Sumaklolo si Boruto at hinati nila ang Hiramikare, sabay nilang tinanggal si Shizuma mula sa Samahada. End of fight. Dumating si Iwabi kasama si Tsurushi na buhat si Sarada na nag-warning kay Boruto na late na sila sa roll call. Binuhat ni Iwabi si Boruto at umalis na ang mga estudyante ng Konoha habang naglalaho ang pulang mist. Ang klase ni Boruto ay nagpaalam na sa Kurogakure. Late dumating si Chocho kasi nag-uwi siya ng sandamakmak na pasalubong. Napansin ni Boruto na wala si Kagura, hindi niya alam na pinapanood pala siya nito mula sa malayo habang umaalis ang barko. Pag-uwi ni Boruto, nalito siya kasi bad trip si Himawari habang nagkukwento siya tungkol sa trip. Sa academy, tinawag sila Boruto, Sarada, at Iwabi sa opisina ni Iruka. Nag-imbento ng palusot si Boruto, pero biglang lumabas na may sulat pala galing kay Chojuro na pumupuri sa kanila. Pero kahit may praise, binigyan pa rin silang 3 ng detention. Si Suigetsu nag-report kay Orochimaru tungkol sa nangyari sa Kurogakure. Pinahagingan ni Orochimaru na baka siya rin ang dahilan ng gulo para mas madali siyang makagalaw. Sabi ni Suigetsu, tahimik na inaresto sina Shizuma at tropa nito at nilagay sa rehab. Medyo na-awkward si Suigetsu nang banggitin ni Orochimaru na nakakuha pa si Boruto ng ebidensya laban kay Shizuma. Sa ibang banda, si Kagura ay nagsubok lampasan ng takot niya sa paggamit ng espada.
Si Boruto naman nagtanong kay Hinata kung bakit bad vibe si Himawari at nagulat siya nang maalala niya na nangako pala siyang bibili ng pasalubong para dito. Gustong aminin ni Boruto na nakalimutan niya pero hindi niya magawa kaya nagkunwari siyang bumili siya ng sweets na nadamay lang sa luggage ng kaklase. Nag-ikot si Boruto para humingi ng sweets sa mga kaklase pero ubos na lahat. Nakita siya ni Mitsuki at Sarada at sinabi ni Sarada na may tindahan na pinakita sa kanya ni Chocho. Pinuntahan ni Boruto at nakita niya nga ang mga sweets doon. Kaso, ayaw siyang bentahan ng tindero. Napansin ni Boruto na naglalaro pala ng shinobi bout ang tindero kaya nagbet sila. Napansin ni Mitsuki na nakikita ang cards ng tindero sa reflection pero imbes na day-in, sinabi ni Boruto sa tindero at pina-shuffle ulit ang baraha. Nairita ang tindero at pinaalis sila pero binigyan niya ng libre si Boruto ng sweets. Sa daan pauwi, nakasalubong ni Boruto si Taiori na nag-abot ng sulat galing kay Kagura, humihingi ng sorry. Pag-uwi, binigay ni Boruto ang sweets kay Himawari at umamin na nakalimutan niyang bumili nung trip. Sa paghahanda para sa graduation exam sa academy, naisip ni Inojin na mag-photocopy na lang ng mga drawing niya para may baon agad sa laban pero na-worry si Sai. Nag-spar sina Chocho at Shikadai laban kay Choji. Ginamit ni Inojin yung mga kopya pero nag-crumble agad bago makalaban. Sinubukan niya yung sariling drawing pero nag-crumble din kaya napawo siya na baka di na gumagana jutsu niya. Pag-uwi, sinabi ni Sai na fail yung jutsu dahil sa mga kopya pero ayaw pa explain ng todo. Sinuggest niya na sumali si Inojin sa art contest. Na-shock si Inojin nang manalo si Himawari kahit feeling niya mas shock ang drawing nito. Naisip niya nanalo lang kasi anak ng Hokage. Concerned si Sai na baka di na gumana jutsu ni Inojin at sinabi niya dapat tignan ang difference ng drawing nila ni Hima. Sinubukan ni Inojin pero wala siyang mahanap na dahilan. Nag-guest lecture si Sai sa academy at pinadrawing si Chocho. Nalito si Inojin kung bakit tingin ni Sai kaya ni Boruto gamitin yung jutsu kahit sobrang pangit drawing nito. Sinubukan ulit ni Inojin pero bagsak agad drawings niya at hirap pa umalis sa papel. Nag-comment si Chocho na unusual siyang ganito ka-stressed pero sabi ni Inojin, magpo-focus na lang siya sa jutsu ng nanay niya. Sa training hall, pinaharap ni Shino sina Inojin, Chocho, at Shikadai laban kina Metal Lee, Denki, at Iwabi. Nakuha ni Inojin sandali katawan ni Iwabi gamit jutsu pero nakawala ito at nakabawi ang team nila. Binigay ni Chocho ang drawing tools kay Inojin pero dahil hesitant siya, tinaire siya ni Lee. Declared ni Shino na panalo team Iwabi. Nag-uusap sina Sai at Ino tungkol kay Inojin. Si Himawari na lang ang pinaturo ng art class ni Sai. Na-curious siya nang marinig tungkol sa jutsu ni Inojin pero wala itong dinrawing. Pag-uwi, tinatapon na dapat ni Inojin lahat ng gamit niya sa drawing. Napigilan siya ni Ino at nakita niya yung isa sa unang drawing niya nung bata pa. Lumapit si Inojin kay Himawari para turuan siya pero clueless din ito. Nag-fail ulit jutsu ni Inojin at tinangay ang drawing ni Himawari. Hinabol nila pero napadpad sa ibabaw ng tubig. Doon na-realize ni Inojin na ang difference may emosyon ng drawing ni Hima, sa kanya wala. Na-animate niya ulit drawing niya at na-save ang gawa ni Himawari. Sa hiling ni Hima, pina-animate niya rin ang drawing nito. Pinakita ni Inojin sa parents niya ang progress niya at pinakita rin ni Sai ang favorite drawing niya kay Inojin, yung pamilya nilang buo. Kinabukasan, nagsorry si Inojin na nawala ang drawing ni Hima dahil sa jutsu niya pero chill lang si Hima, sabi niya gagawa na lang ulit siya para mapasaya lalo si Papa. Si Boruto napansin na ang mga kaklase niya ay sobrang focus sa nalalapit na graduation exams kaya wala silang time mag-hangout. Nakita niya sina Shikadai, Inojin, at Chocho na lutang na sa pagod sa training. Sinubukan niyang makipag-usap pero puro training lang ang usapan nila. Si Mitsuki naman nagtaka bakit ganon si Boruto, sabay tinuro ang payat na version ni Gongoro Kamakura, yung actor ni Kage Masa, na nasa TV at nagkukwento tungkol sa sikat na carp na sobrang sarap daw at di mo makakalimutan ang lasa. Biglang sabi ni Boruto, tara kainin din natin yon. In-invite niya lahat ng classmates. Nagtanong si Shikadai kung seryoso ba siya sa kampang para lang sa carp kasi usually tamad siya sa ganyan. Sinabi ni Boruto na gusto lang niya na magawa nilang lahat yung isang bagay na magkakasama bago sila maghiwa-hiwalay after graduation. Sa bahay naman, napansin ni Sakura na walang ganang sumama si Sarada sa camping at yung reklamo niya kay Boruto ay nagpaalala kay Sakura kung paano siya dati na nagrereklamo kay Naruto noong academy days. Para kay Sarada, parang imposible itrato ang Hokage ng ganun, pero sabi ng mama niya, para sa kanya si Naruto ay simpleng Naruto lang. Kahit hindi sila close dati, naging super kaibigan na sila ngayon, parang family level na.
Hindi sigurado si Sakura kung forever ang friendship pero yung mga friends niya noon, friends pa rin hanggang ngayon. Dumating sina Boruto at classmates sa camping site. Nagtry silang mangisda ng carp pero wily, di sila makakuha. Sabi ng tagapangalaga, dahil daw sa ulan nagtago yung mga carp sa bato kaya mas mahirap silang hulihin. Halos makakuha na si Boruto pero sobrang hila kaya naputol ang linya. Kinagabihan, kumain sila ng curry. Bumalik si Boruto sa pangingisda, sinundan siya ni Sarada at Sumire. Nag-away pa si Boruto at Sarada habang si Sumire tawang-tawa lang at nagpasalamat kay Boruto kasi siya ang tumulong magbago sa kanya. Biglang kumagat yung carp sa linya ni Boruto at muntik na siyang hilahin. Tinulungan siya ni Sarada tapos si Sumire summon kay No at ginamit chakra nito para hindi maputol ang linya. Dumating lahat ng classmates at gumamit ng kanika nilang jutsu para sabay-sabay nilang mahaila ang carp. Nakuha nila, sabay feast mode, kumain lahat ng carp. Si Sumire tinuro ang sobrang gandang starry sky sa itaas. Sa buwan naman, si Toneri todo struggle sa pag-ayos ng space-time distortions.